Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Netong araw pa lang ito, pupunta kami sa Nagoya dahil meron akong isang kaibigan na nag-invite sa amin na matagal ko nang hindi nakikita. Di bale, sasakay kami sa Densha o sa train. Galing sa amin hanggang Nagoya, di bale, 1 oras din yung biyahe namin. Sabi ko nga kay daddy, siya na yung mauna. Dahil siya yung nakakaalam kung saan yung sakayan. Hindi na rin kasi ako sumasakay sa tren. Simula lumipat kami. At lagi lang kasi ako dito sa baryo namin. Lagi nakabike. Dati nung dalaga pa ako, halos alam ko kung saan yung sakayan. Kung tatanungin mo ako dati kung saan yung station, alam na alam ko. Ngayon, hirap na ako. Kaya naman, lagi kong pinapauna si daddy. At eto nga, habang naghihintay kami ng tren, si ate kung ano-ano laman ng bag. Di bale, pangalawang tren na to, di bale nag-Norikay kami o transfer. JR station nga pala to. Bababa pala kami sa Kanayama at doon, sasakay uli kami ng tren. O, nandito na nga pala kami. Di bale, pangatlong sakay na namin to. At sa wakas, nakarating din kami na andito nga pala kami sa Oso Cannon. Sa mga oras nga niyan, na-excite na akong makita yung kaibigan ko. Panigurado ko, marami na naman kaming ohanash. Nagmamadali na nga kami niyan kasi medyo late na rin kami. Iniisip ko na nga niyan kung anong mangyayari. O diba kitang-kita sa mukha yung pagka-excitement? At medyo natatandaan ko na nga dito, si daddy na nga pala ang naghila ng stroller ni Bunso. At eto nga nung papalapit na kami, medyo kinikilig-kilig na ako. Kasi nga makikita ko na yung kaibigan kong kapag katagal-tagal ko lang hindi nakikita. Oo nga pala, dito nga pala kami inimbitahan ng kaibigan ko. Di bale, 3 dekada na nga pala yung church nila. At yung nasa unahan nga pala, asawa nga pala niyan, si Pastor Jason Gonzaga. Ang galing nga kasi bata pa siya. At nung nasa Pilipinas pa lang siya, nagtuturo na siya sa mga youth. Kaya naman nung una, si daddy, nung nag-usap sila, akala mo magkakilala na talaga sila. At nung natapos na nga yung service, at yun nga, hindi ko na kinuna ng video yung pinag-usapan namin. Baka maintriga pa kayo? Char! Basta, marami kaming hanash. At marami rin kami kasing na-miss. At hindi nga namin namalayan na gabi na. At yun nga nung natapos na nga kami, balak na namin sanang umuwi. At dahil nga nandito kami sa Oso Cannon, nagtingin-tingin muna kami. Maaga-aga pa naman. Ang dami talaga mga mura dito. At habang naglalakad pa nga kami, nakita namin tong Jupang. Kaso, bibili sana kami. Kaya lang, busog pa kami. Pinakain kasi kami ng kaibigan ko. At nung nakakita nga si daddy ng mga jacket, tinignan din niya. Tingin-tingin lang naman daw. Ang mura nga daw. At ayun nga, sabi nga kung gusto natin ng breakthrough, umpisahan natin sa sarili natin. Baguhin ang dapat baguhin. Hindi man madali, pero pwede naman umpisahan sa pagpapractice. Halimbawa lang sa ugali. Kung madali tayong magalit, pwede naman i-practice na kumalma muna tayo bago tayo mag-react o magsalita. Sa una talaga mahirap, pero pag lagi mong ginagawa, masasanay ka na lang. At magugulat ka na lang na may breakthrough na pala. Pangalawang halimbawa naman, sa isipan. Kung lagi ka nag-iisip ng negatibo, maganda sumama tayo sa mga taong positibo dahil malaki din ang impact nun sa atin sa pagiging positibo na rin natin. Pangatlong halimbawa, kung gusto mong yumaman, tumayo ka sa kinalalagyan mo at maghanap ka ng trabaho o kaya naman mag-business ka at huwag kang umasa sa ibang tao at doon sa pagtayo mo makikita mo ang breakthrough ng buhay mo. Yun lang po, salamat!